Good morning mga kalingap, good afternoon mga ka-Jumcar. It's me, Darlene Vlog. So bago natin simulan ang ating reactions again for today, I would like to shout out Kuya Bal Santos Matoba. Siyempre siyang ama, ang founder ng Kalingap, at ang kanyang may bahay si Ate Edna Vlogs, si Kalingap Rob, ang ating mga kapwa reactors, mga Kalingap partners, at ang presidente ng Karipa, si Kuya Birador, Sir Birador, at ang isa sa ating member ng Kalingap Warriors, si Kuya Noli, si Uriada TV, at siyempre si Kalingap Rob at si Kalingap Jumar. So dito po tayo sa kay Kuya Ruben. Si Kuya Ruben, napanood ko yung vlog niya since first, yung na-scout siya ni Kalingap Alvin at ni-forward siya ni Kalingap Rap. Napanood ko since episode 1 nung makita sila, binisita sila ni Kalingap Rap, hanggang umuwi si Pia, ang kanyang asawa, dito sa Daet. At tuloy-tuloy yun nga, nagkaroon siya ng magandang bahay, tuloy-tuloy ang suporta hanggang siya ay maging Kalingap Boys. Kuya, magandang hapon po. Nakakaintindi po kayo ng Tagalog? Ay, nakakaintindi ng Tagalog. Kala ko yung mga English tayo. Ay, dawa, Bicol po. Pwede naman po. Ano po? At hindi si Kuya, oh. Kahit Bicol po, pwede lang. Kahit Bicol, pwede naman po. Saang bansa po? Anong bansa niyo po, Kuya, talagang pinagmulan niyo po? Sa India po. India. Okay. Kala ko Pakistan. Ay, hindi po. Kuya, ano po kami kami po ang Team Kalingap. Apo. Kami po ang grupo ng mga vlogger na charity vlogger po na tumutulong po. Hindi, sinabi naman sa amin. Alam niyo po yun, Kuya, okay lang po sa inyo na mag-video kami. Kasi syempre, kung hindi kayo mga kukuha ng ganyan, wala din kayo pantulong. kita. Yan. Diba? Syempre, kayo, tayo ni okay lang sa akin kasi dahil kahit wala akong trabaho, para dito ako, kahit naman ang wala akong kikita, kayo naman may kikita, okay lang yun. Diba? Kuya, anong pangalan mo, Kuya? Si pangalan ko dito sa Hindi, India. yung sa India. Darminder Singh. Darminder Singh. Dito, Kuya, ano pangalan niyo? Robin lang. Robin. Hindi kasi kaya ng ang bibigay ng hindi madali na Si Kuya Rab pala, Kuya. Kuya Rab, anak ni Kuya Bal. Okay. Ayan. Sige po. Salamat. Ilan po ang anak niyo, Kuya, dito? Apat po sila. Ang gaganda, Yung mga panganay, Indian. Tatlo bunso na lalaki. Mga Indian beauty. Ayan mga Kalingap, andito po tayo. Pasok muna, Kuya Jason, yung bigat. At nung maging Kalingap Boy siya, siyempre lagi siyang kasama sa Kalingap Boys, may schedule siya kasama ni Kalingap Rap. At dumating yung time na bumili siya ng sasakyan. At yun nga, bumili siya ng sasakyan. Hindi maipasok ang sasakyan niya doon sa kanilang bahay. Siyempre, maputik yun, malambot. So, ang pagkakaalam ko ay ginagarahi lang niya ang sasakyan doon ata sa malapit sa kaibigan o kamag-anak doon sa may labas ng kanilang bahay. Talagang kaya maraming salamat din sa mga viewers na yung talagang tinatulong po sa amin. Maraming salamat po talaga. Tingnan kita naman din po na yung bata at malusog naman dahil sa inyo. Oo, ang taba, ang lulusog nila. Ito lalong gumanda. Isok yun. Ang bilis tayo, ang bilis ng panahon, isang taon na. Grabe. Isang taon na, di ba? Opo. Isang taon lang, may sasakyan ka na. Sakyan na, may motor Grabe. na, may bahay pa. Daming blessing na dating na sa buhay. Bahay, namin. sasakyan. Pero pati si Kuya Nico, may trabaho, may nakatrabaho siya. At ito nga po, nag-trending ngayon yung pinagdadaanan ni Kuya Ruben dahil nga na-vlog siya ni Kalingap Alvin at saka na-vlog siya ni Kalingap Rap. So, ang opinion ko lang po, hindi to sa pagbabas kay Kuya Ruben. Ang napansin ko lang po, idea ko lang po ito na siguro hindi pa time na bumili siya ng sasakyan dahil yun nga po nagsisimula pa lang siya. Hindi siya, malaki ang sahod niya pero hindi gaano kalaki, hindi katulad ni Kalingap Tata na iba pang keyboys na
na bumili rin ng sasakyan. So sa tingin ko sa panahon na yon, dapat siguro hindi mo na bumili si Kuya Ruben ng sasakyan, dahil alam natin na pag may sasakyan ka, malaking gastos, maintenance, magpapa-change oil ka, ang gulong niyan, siyempre yung siguro may monthly siya, hindi natin alam kasi parang hindi atakas. So may monthly siya buwan-buwan, at siyempre may magre-renew ka pa ng license niyan, yung yung siyempre registration ng sasakyan mo. Pero hindi pa ata 1 year ang sasakyan. So malaki talaga ang gastos ng brand new na sasakyan, maluma man o ma-brand new, dahil mas magastos pa nga yung luma, dahil yun nga malaki rin ang maintenance. Pero sa situation ni Kuya Ruben sa panahon na yon, nung bumili siya ng sasakyan, natuwa ako, pero medyo may kalungkutan sabi ko, dahil nagsisimula pa lang siya, bago pa lang siya sa YouTube. Siyempre may kaya din siya magbayad yung monthly niya, pero napansin ko na parang hindi pa ata time na yun na bumili ng sasakyan, dahil naisip ko yun na malaki talaga ang gastos, ang maintenance na magkaroon ng sasakyan, dahil nga sa gasolina, sa araw-araw na gasolina, sa maintenance, sa paglilinis, pag-maintenance ng sasakyan, siyempre baka magpapakarwas sila, kung ano-ano pa, di ba? Di ba po? Hindi ko talaga kung anong talaga gagawin ko. Gusto ko live, wala. Parang gusto ko maabante, pero naatras pa rin yung ano. At napansin ko sa mga araw na yun, yung magkaroon sila ng sasakyan, parang napansin ko na madalas ang labas nila, lumalabas sila lagi ng mga anak. Siguro yung pumupunta sila sa church, tama yun. So siguro may di ba walang pasok, bakasyon. So parang napansin ko na araw-araw sila lumalabas. So siyempre pag araw-araw kayong lumalabas, kumakain kayo sa labas, family banding, mahigit ko lang yung 2,000 na gagastusin mo pag kumakain sa labas, kasi na-experience ko din yon. So sa tingin ko medyo lumaki ang gastos ni Kuya Ruben sa time na yon, dahil ngayon araw-araw lumalabas. Parang yun nga sabi niya sa vlog interview kay Kuya Rab, na sabi niya na parang yun nga gusto niya bigyan lagi ang mga anak niya ng pera, dahil ngayon parang nabigla sila sa biglang bungga ng buhay nila. Galing sila sa mababang level na buhay, tapos bigla sila naging level B na buhay. So parang nabigla ata. So hindi napansin ata ni Kuya Ruben na yung gastos niya araw-araw ay medyo, siyempre pag umangat yung buhay mo, magastos yung malaki yung babayaran mo sa kuryente, dahil nga may aircon, ilang electric fan, mag rice cooker ka, may TV ka pa, magbabayad ka pa ng internet. So yun nga, medyo umangat ang buhay ni Kuya Ruben, lumaki ang gastos. Siyempre diba, sa pagsimple ang buhay natin, ang ulam lang natin minsan is simple, 2 ulam lang. So siyempre pag umangat yung buhay natin, medyo madagdagan yung expenses sa mga pagkain, gusto natin kainin, mga bills sa bahay, sa kuryente, sa gas, kung ano-ano pa. So siguro hindi napansin ni Kuya Ruben ang budgeting niya, medyo bumaba yung tumaas yung expenses niya, tapos hindi niya napansin na yung video niya ay bumababa ang views. So yun nga po, parang na-shock siguro si Kuya Ruben, at ito na nga, may pinagdadaanan na siya, mga expenses nga, na at saka yung dumagdag pa yung family niya, dahil tumatawag lagi yung mama niya, gusto siyang pauwiin. Malaki rin yung babayaran niya sa immigration, sobra 300,000 yata or more or less, hindi ko memorize. So siguro yun yung nga, may stress, depression na may pinagdadaanan si Kuya Ruben dahil nga dito. At yun nga, sabi niya, binalik na niya ang sasakyan doon sa company dahil hindi na niya kayang bayaran ang hulugan buwan-buwan.
At yun nga, no, bisitahin siya ni Kalinga Prab na nagpipintura ng bahay. Sabi niya, ibenta niya ang bahay. Tapos sabi ni Kalinga Prab, saan ka ititira? At sabi niya, parang hindi siya nakapagsalita agad. Parang gusto niya bumalik doon sa dati nilang bahay. Pero kung isipin mo, ang dami-dami ng gamit, hindi nakasya doon. Yun nga, parang nagbiro si Kalinga Prab na, alam ko hindi mo kaya yun. Pero isipin natin mga Kalingap, mga ka-Jumcar, na yun nga, isa sa palisi na noon pa, pag may pabahay si Kalinga Prab na ang bahay na ito ay binigay sa iyo, hindi mo pwede ibenta. Pero parang sa tingin ko sa panahon na yun, yung i-vlog siya, yung minsan nagla-live si Pia na nagpipintora siya, pero naisip ko lang 100% out of 100%, siguro may 15% na naisip niya ibenta at ang bahay. Pero nung dumating si Kalinga Prab, parang nabawi na huwag niya ibenta. Kaya dahil yung nga sabi ni Kalinga Prab po nga, parang hindi mo kaya ibenta ang bahay, alam ko nagbibiro ka. So parang binawi ni Kuya Robin. Pero sa tingin ko, siguro may attempt siya na ibenta ang bahay dahil yun nga po, paano titira ka sa malaking bahay, magandang bahay, pero yun nga, hirap na hirap ka nga po sa maintenance, sa expenses. So siguro naisip din niya ni Kuya Robin na ibenta, hindi naman talagang 100%, siguro may 5%, 15% na naisip niya at ibenta. Iwan ko ba kung bakit siya nagpipintura, para balibangan o talagang ibibenta niya. Laman lang namin kay... Dami na, kuya. Marami na. Paano ko sasabihan eh? Pero diretsuhan ko na lang, kuya, Rab. Nasa lender ko din ng sasakyan kasi wala na akong hulog. Tapos, pagkagalit okay ba? Okay lang. Sabihin mo lang sa amin. Total, nandito na rin kami. Bala ko, benta ko nito ba? Bakit? Saan kayo titira pag bibenta mo to? Doon nang ulit. Pero bala ko, bayaran ko sa... So sa mga iba dyan na kapwa ko na naisip ang mga ganon, please wag natin ipa si Kuya Robin. Tulungan lang natin siya i-pray. Tulungan natin siya. Sa mga gustong tumulong po, i-contact lang ninyo si Kalinga Prab sa kanyang page na 3 million followers. I-contact nyo, tulungan nyo si Kuya Robin. Bigyan ninyo ng sponsoran nyo ba? Dahil ngayon masyadong depressed na siya ngayon. May pinagdadaanan siya sa mga expenses sa immigration para mabayaran yung yung pagstay niya sa Pilipinas na penalty, at siyempre para makauwi na rin siya ng India para mabisita ang kanyang mga magulang. So yun nga po, huwag nyo kalimutan itulungan si Kuya Robin. I-contact lang niyo si Kalinga Prab. So dyan po nagtatapos ng ating short video for today. Please, paki-like ang ating video, paki-share. Sa hindi pa nakapag-subscribe dyan, paki-subscribe ating video. At paki-subscribe din si Kuya Bal Santos Matubang, si Ate Lola, si Kalinga Prab. At huwag niyo rin kalimutan, paano rin ang mga video ng ating mga kapwa reactor. Supportahan din natin sila, si Oreda TV, at ang presidente ng Caripas, si Virador, at si Kuya Noli, ang ating mga kapwa kasamahan sa Kalingap Founder Admins Group. Isa siya sa member ng Kalingap Warrior. Siyempre tuloy-tuloy lang pagmamaraton din ng mga video ni Kalingap Jumar, Kalingap Prab, at Kuya Bal Santos Matubang. Sa mga kapwa ka-zombie, ka-addict sa Jumcar, maraming salamat sa panonood, sa suporta. Mahal ko kayo. Tuloy-tuloy lang po ang pagmamaraton. Mga ka-ibag dyan sa kakamaraton yan, maraming salamat po. See you in my next vlog. Bye!